جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapay patungkol dito sa tafsir sa Surah Shura 27. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Walau basatallahu rizqa liibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng pagpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sakaling pinalawak ni Allah ang biyaya para sa kanyang mga alipin, ay talagang lalabag sila sa kalupaan. Ngunit ibinaba niya ayon sa sukat ng anumang kanyang nanaisin, tunay na siya sa kanyang mga alipin ang nakakabatid. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, tingnan nyo kung gagamitin natin ang pagmuni-muni, mga kapatid, matuklasan talaga natin kung bakit may mga mayayaman, mayroon ding mga mahihirap. Patuklasan natin na yung mga tao talaga na pinaburan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Tapos ang iba, hindi sila pinaburan ng ganitong mga kayamanan. Kasi nga, kapag pinalawak ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya pinalago lahat ng mga biyaya para sa kanyang mga alipin, alam nyo anong gagawin nila? Lalabag lamang sila. Subhanallah. Kasi nga, alam naman natin, ang saya na maiidulot ng kayamanan ay talagang makakalimot ka lang sa tagapaglikha. Tingnan nyo, sobrang yaman. Ano na lang ginagawa niya sa pera niya? Nagbibili siya ng mga yati. Alam niyo, subhanallah, ang yati pala, maintenance pa lang, napakamahal ng maintenance ng yati. Kasi nga, kiskisan mo pagbaba, tanggalin mo mga ano doon, mga sisi, o ano pa dyan, mga kumakapit doon, pati mga kalawang, tapos pipinturahan pa yun. Subhanallah, gagastos ka ng gagastos. Sa sobrang gastos mo, kung pinakain mo na lang doon sa mga mahihirap, subhanallah, masaya ka pa mga mahihirap, pero wala eh. Ganon kasi ang mga, kapag yumaman tayo, baka ganon din gagawin natin. Sasabihin mo, tutulong ako sa kapwa ko, tutulungan ko ang aking mga magulang. Baka numero 1 ka pa na ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Ikaw pa ang unang lalabag sa pinagsasabi mo. Subhanallah. Kaya pasalamat na talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang meron ka sa ngayon, ay dapat malugod ka, kapatid. Kung ikaw anak mayaman, malugod ka sa biyaya ng Allah. Kung ikaw mahirap, malugod ka rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ginawa niya tayo na merong sukatan. Ibig sabihin, balanse lang, kapatid. Hindi lahat mayaman, hindi lahat mahirap. Kasi kung isipin mo, kung lahat tayo mahirap, walang mayayaman, sino na lang magbigay sa atin ng trabaho? Di ba? Kung lahat tayo mahirap, tingnan yung ginawa ng ibang lugar, sinakop nila mga tao, lahat pantay-pantay sa sahod. Alam yung ginawa nila, kinurakot nilang pera at dinala sa ibang bansa. Kasi ganun lahat pantay-pantay, ganun na kanilang tinuro sa tao, tapos sila numero 1 pala sa pagnanakaw. Ninanakaw nilang pera. Kaya, hindi pwede lahat maging mayaman din. Kasi kung lahat maging mayaman, wala na magtatrabaho. Sino na lang magkakarga ng mga pagkain? Sino na lang magdadala sa mga tao? Sino na maghaharap sa mga tao para i-entertain sila? Isa po sa mga salesman, mga sales lady, sino mag-entertain sa mga tao, mga customer? Kung lahat naman mayaman, di ba? Sino tutulong? Sino man sa customer service? Sino? Wala.
Kaya lahat yon mga kapatid, lahat yon merong sukatan. Katulad ng binanggit dito ng Allah, bikadarin ma'yasya. Merong sukat. Kasi nga, alam ang Allah ang nakakaalam. Siya ang nakakakita. Kitang-kita niya, alam na alam niya. Kaya, ang biyaya ng Allah, may sukatan. Isampula lang, kung magtrabaho ka, mayroon kang sahod. Yun ang sukatan. Kung hindi ka magtrabaho, wala kang mapapala. Di ba? Ganun na ganun mga kapatid. Kaya, huwag kang umasa kapag wala kang trabaho. Huwag kang umasa mayroong pera ka. Kasi nga, lahat dito mayroong sukatan. Mayroong sukat na ibinaba si Allah subhanahu wa ta'ala bilang batas. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga binanggit niya dito, kasunod dito, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Sinabi ng Allah, at siya ang yaong nagpababa ng ulan noong matapos na sila'y nawalan ng pag-asa at nagpapakalat ng kanyang awa at siya ang tagapagtanggol na kapuri-puri. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpababa siya ng mga ulan. Kasi ang ulan, yun po ang nagbibigay pag-asa sa mga taong nawalan ng pag-asa. Yun ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lalo na dati, mga tao, wala pa naman silang mga katulad sa ngayon. Meron na mga nagdidig ng lupa, naghuhukay, para may drilling, di ba? Dati wala. Umaasa lang sila sa ulan, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga malulupit sila sa istisqa. Lumalabas talaga, humihiling talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig, lalo na ang mga tao nakatira dito sa Saudi Arabia, sa disyerto. Kapag walang-wala talaga silang mainom, idudua nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga alam na alam nila na ang Allah ang nagpababa ng ulan. At binabigay niya yan sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Kapag nawalan ng pag-asa, yun, mag-istisqa kaagad. Pauulanan kaagad yan ng Allah. At ikalat niya ang kanyang habag. Kasi ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa tao eh. Pati sa mga hayop din. Kaya pati sa totoo lang, pati nga tayo, natamaan lang tayo ng biyaya ng Allah dahil sa mga hayop. Kasi nga, pinaulanan sila, pati na rin tayo. Kasi nga siya ang tagapagtanggol na kapuri-puri. Sabi niya dito, sinabi niya, min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma basta fihima min daba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang sa mga kanyang mga palatandaan ay ang pagkalikha ng mga langit at lupa at sa anumang kumakalat sa dalawang ito mula sa anumang nilalang, at siya ang may kakayahan sa pagtitipon sa kanila kapag kanyang nanaisin. Kaya dyan mga kapatid, sa mga iba, gusto nila makita ang tanda ng Diyos. Gusto nila kapag manalangin sila, Diyos ko, show me sign. Ganun ang iba eh. Hihingi ng sign sa Diyos. Subhanallah, napakadaming mga palatandaan ng Diyos. Katulad ng nabanggit dito, pagkalikha ng mga langit at lupa. Hindi mo pa yan natatanaw? Nandyan na yan, langit at lupa. Tapos maghihigi ka pa talaga ng sign. Meron nga akong guro eh. Sabi sa akin, ang guro ko Christian yun, hindi naman Muslim yun. Sabi niya, Diyos ko, magpakita ka naman ng sign. Tapos nahulog 3 petal sa bulaklak. Yun na raw sign, subhanallah. Alam ko, ngayon ko lang naisip-isip eh. Dahil sa Islam,
Tinuruan na tayo dyan eh. Ang palatanda ng Diyos, napakadami kahit sa sarili mo, tignan mo. Hindi ka ba isang tanda, buhay na tanda na mayroong Diyos? Tapos ikaw, hihingi ka pa. Dami-dami na nga eh. Kaya kung makakita ka ng sign of God, kailangan sambahin mo siya nag-iisa. Ang iba kasi hingi ng hingi, tapos wala namang balik. Ang gusto lang ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin lamang siya at wag mo siyang tatambalan. Wag mo siyang bigyan ng mga katambal o kapariha. Sabihin mo si Jesus Christ is Lord and God. Subhanallah, napakalaking insulto yan sa Diyos. Kalapastangan yan sa Kanya. Bakit mo gagawing ang isang propeta na Diyos? O kaya ang ribulto? Wag mong yan kasi Diyos yan, subhanallah. Lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakalat niya dito. Tingnan niyo, mga tao, mga hayop, kahit mga paniki, kahit lahat yan kumakalat dito sa lupa. Lahat yan, mga tanda ng Diyos yan. Tapos sasabihin mo Diyos. Ang baka, Diyos, subhanallah. Katulad sa mga ibang tao, ang baka, Diyos, ahas, Diyos. Tanda yan ng Diyos, hindi yan Diyos. Subhanallah. Kaya, alhamdulillah, sa mga turo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran. Kasi nga, patunay yun ng Diyos natin, si Allah, mayroong kakayahan al-Qadir. At pag mayroon siyang kakayahan na titipunin tayong lahat sa araw ng paghuhukom. Yun ang tunay na Diyos. Yun ang dapat sambahin. Hindi gagawa ka dito ng ribulto katulad ginawa sa time ni Musa, ginawa ni Samiri. Ginawan sila ng guya, tapos sinamba nila at sasabihin nila, nagbigay pa sila ng haka-haka nila. Ito, Diyos ni Musa, ni Harun. Subhanallah. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga ganitong mga usapin. Hindi natin gawing biro-biro to kasi mga tanda yan ng Diyos eh. Tapos hindi mo pa mag-gets. Hindi mo pa naunawaan na dapat Diyos ang sambahin mo, hindi ang tanda ng Diyos. Tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at anumang nangyari sa inyo mula sa anumang sakuna ay dahil iyon sa tinamo ng inyong mga kamay, bagamat marami na siyang pinagpapaumanhin. Yan, isa sa mga isipin natin mga kapatid, ang ibang mga sakuna ay bunga minsan yan ng ating mga pinanggagawa. Ating mga pinanggagawa. Siyempre naman, sinabi ko sa inyo, lahat dito sa mundo may sukatan talaga. Tignan nyo ang iba sa sobrang illegal logging nila. Nagkaroon ng flash flood. Wala na kasing humaharang ng mga puno, wala nang nagsisip-sip sa kalupaan. Puro nakain na nila eh. Pinagpuputol na nila. Kaya yun, isa sa mga sakunay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya isang bundok. Alam mo naman ang bundok, may purpose yan. Ang ginawa mo, minina mo hanggang nakalbo na, hanggang wala ng bundok. Kaya tuloy, kapag dumating malakas na unos ng ulan, o kaya malakas na hangin, o kaya mayroon pang tornado, walang maghaharang sa sa lugar na yun. Kaya lusot ang malakas na hangin. Kaya nagkakaroon ng maraming mga sakuna. Dahil yun sa pinanggagawa ng mga tao din. Katulad din sa ibang hadith na nangdaya sila. Tapos, siyempre, may nagalit ang Diyos. Dumating ang mga salot, dumating ang mga sakit. Kasi nga, kasalanan niya ng ibang tao. Kasi binuksan nila ang fitna. Kaya, mga kapatid sa Islam, yun ang mga lahat na nangyayari sa mundo, kung ginawa ng tao, dahil yan sa kapahintulutan pa rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan niya ng pahintulot. Kaya, tayo mga kapatid, dahil sa pinahintulot yun ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ang pinakamainam sa lahat, bagamat marami siyang pinapaumanhin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong gawa mo ng pagkasama-sama na gawain, papatawarin ka ng Allah kapag ikaw nagbalik loob sa Kanya. Yun lang. Pinagpapaumanhin niya mga kasalanan. Kahit ikaw pa yan ang gumawa niyan, ikaw ang nagsanhi niyan. Dito sa mundo, sa tao, pero kang kasalanan, siyempre karapatan yun ng tao, pero sa karapatan ng Allah, kapag ikaw nagbalik loob sa Kanya, papatawarin ka talaga ng Allah. Kahit sa hadith, mga kapatid, kahit ang anak ni Adam, nagdala ng kasing lawak na kalupaan, at siya'y nagbalik loob, dadalhan din siya ng Allah ng kapatawaran na kasing lawak ng lupa. Subhanallah, itatapat ng Allah, tutumbasan ng Allah. Ganon magpapaumanhin si Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Kahit anong gawa niya dito, basta wag lang siyang mag-shirk. Wag lang siya magtambal. Yun lang, kondisyon kasi yun eh. Kung hawak-hawak mong krus, hawak-hawak mo ribulto, paano ko papatawarin ng Diyos? Dinudiyos mo krus? O dinudiyos mo nakapako dyan? Di ba? Parang magulang ba? Humingi ka ng patawaran sa magulang mo. Magulang ng asawa mo, doon ka humingi ng patawaran. Paano ka papatawarin ng magulang mo? Doon ka sa kabilang kapamilya, humingi ng kapatawaran. Kaya, ganun mga logic, mga kapatid. Nakakatakot kasi ang ibang tao hindi nakakaunawa ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, nagpapatawad, pero ibang Diyos nga ang kanilang hinihingan ng kapatawaran. Kaya paano sila papatawarin ng Allah? Kaya dito lahat, mga kapatid, pasalamat talaga tayo kahit anong sakunang nangyayari sa atin. Gawa mo man o gawa ng ibang tao, basta tayo humiling talaga ng paumanhin kay Allah. Inshallah, sana patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya, tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, وَمَا أَنْتُمْ بِمُؤْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo makapagpahina sa kalupaan at wala para sa kanila bukod pa kay Allah ng anumang tagapangalaga at tagatulong. Kaya dito sa na ito, mga kapatid, ito isa sa mga nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw umabot sa sobrang lakas. Napakalakas mo sa talino, napakalakas ng iyong pangangatawan, sa kalakasan ng iyong kalusugan. Iba, nagyayabang. Itong nakakatakot pag ang tao umabot sa mga ganitong mga kalagayan tapos nagyabang, nagmalaki, nagmataas, hanggang sasabihin niya, wala nang makapagpahina sa akin. Wala. Ayun ang ano niya eh. Yun ang tingin niya sa sarili niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabihan siya, hindi kayo makapagpahina sa kalupaan. Ang mga piling ganon, mga kapatid, mga piling hero ng ganon, hindi sila makapagpahina kay Allah. At wala para sa kanila bukod pakiala ng anumang, wala ngang tagapagtanggol, wala ngang katulong, walang tutulong sa iyo. Tapos ganun na ganun pang i-claim mo, sasabihin mo, meron nga na sa dokumentary, sabi niya, kaya na namin tigilan ang Judgment Day. Kasi nga doon sa moon, naglagay na kami ng mga satellite at madidetect namin kahit anumang asteroid o comet na dumaan doon papuntang Earth. Papuntahin namin kaagad ang mga missile, mga nuclear, subhanallah. Ganun sila magyabang. Hindi nila alam, ang Allah, walang makapagpahina kay Allah. Kapag nagdala siya ng ganun mga asteroid, ibabagsak sa lupa, wala makakapigil, kapatid.
Ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon magparusa si Allah. Kaya mga kapatid, sana meron ngayon na pulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.